Hallelujah. Thank you for honoring us with your presence today. We know you are here. And you are about to do a mighty work in the hearts and in the lives of your people today. We give you praise. We give you praise and glory, and we bless your name. Father, we want to tell you, you made us glad. You made us glad today. In Jesus' name, amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory! Pwede po bang malaman ang mga panauhin natin? Umupo na po ang lahat maliban sa ating mga panauhin. Wow! Glory to God! Lapitan po ninyo, mga ushers, ang ating mga bisita. Palakpakan po natin sila. Hallelujah! Hallelujah! At mapo na po tayong lahat para yun lang mga bisita po natin ang nakatayo. Glory! 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 Okay ba ang attire ko? Di ba kayo natatawa? Bagay? Alam po ninyo, mahigit itong 10 kilo. 10 kilo. Pag dala-dala ko to at magpipreach ako, hindi ako malaya. Amen! Pag dala-dala ako to sa buhay ko araw-araw, mapapagod ako. Amen! Sa buhay na ito, tayo po ay nasa isang race. Amen! Do you believe that? The Lord has predestined us to be victorious. To win the race in life. Can I go to the race with this? Napapagod na nga ako, inilalagay ko, sabi ko kay Pastora Mabel, Pastora, lagay mo nga, ano naman paeklat mo? Gusto ko naman paminsan-minsan. May bago, di ba? Bagay ba? Di ba hindi bagay? Kaya kailangan alisin ko to. Okay. Para malaya ako, para I can live freely for the Lord. Amen? Lagay ko dito. Wanan na kita. Mahigit 10 kilo. Amen. Ang title po ng ating message sa umagang ito na inilagay ng Panginoon sa aking puso is Hebrews 12 verse 1. Basahin po natin. Are you ready for the word? Amen. Praise the Lord. Are you willing to receive? Amen. So, isa-isang tabi muna natin ang mga bagay na ating iniisip, mga problema, wala yan sa kalakihan ng ating Diyos. Amen. Iwanan muna natin ang ating mga kabigatan, burdens. Okay. Verse 1, basahin po natin. Therefore then, dalahin natin ang sabay-sabay. Therefore, then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who have borne testimony to the truth, let us strip off and throw aside every encumbrance, unnecessary weight. Ayun! Niwanan ko na. Amen! Unnecessary weight, and that sin which so readily, deftly, and cleverly clings to and entangles us, and let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us. Glory! Hallelujah! Amen! Ngayon pa lang, isang verse na be-blessed na ako. Amen. Ito po ay, bibigyan ko po kayo ng context. This is Hebrews 11:12 verse 1. Ay, 12 verse 1. Noon pong verse, ayun pong chapter 11, dito po ay inisa-isa ni Apostol Pablo ang mga halimbawa ng mga Old Testament saints na dahil sa kanilang pananampalataya, sila po ay nagwagi. Wala bang tulungan niyo akong mag-preach kasi ang bigat ng dinadala ko, ha? Na dahil sa kanilang pananampalataya, na pagtagumpayan nila
anuman ang dumating na sagabal, na pagsubok, na challenges, na problema sa kanilang mga buhay. And yet, they did not see the promise. Amen? Inilista niya doon si Abraham and si Sarah. Kung paano sa kanyang lang katandaan, 100 years old si Sarah, nagkaanak pa siya kay Isaac. And I want to announce to you that last Wednesday, nung kami po ay nananalangin, kami po ay inutusan ng Panginoon na mag-organize ng fellowship ng mga senior citizens. Yung mga nasa, sabi ni Pastora Sita, pre-departure area. Amen? Ibig sabihin, papunta na sila sa langit. Amen? Napakarami po. Naalala ko kagabi, may pinadala sa akin si Bambi na iyak po ako ng iyak. Inilagay bigla ni Lord sa aking puso ang burden sa mga Oscar. At naalala ko ang nanay ko na naman. Amen? Praise the Lord. Balik tayo. Sabi niya, so ipinakita niya doon, sabi niya, sila po, they are surrounding us today. They are not spectators. Itong mga old saints na ito, sabi po sa Romans 15 verse 4, bakit kailangan natin tignan ang kanilang halimbawa? Sabi po sa Romans 15 verse 4, such things were written in the scriptures. Hindi ba scriptures ang binabasa natin? Ipinahayag sa kasulatan, sa Biblia, long ago, yung mga ginawa ng mga early saints, OT, Old Testament saints, long ago, to teach us. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Balikan natin ang Hebrews 12:1. Sila po ay nakaranas ng mga kabigatan, ng mga sagabal, pero sabi ni Apostol Pablo, sila po ay naging matagumpay. Amen. At tayo po ngayon na mga New Testament saints, kabilang sa kapamilya nila, ay ini-encourage tayo ni Apostol Pablo na tularan natin ang kanilang mga patutuo. Yung ibig sabihin po ng witness doon ay hindi po nanunood or spectators, but they are bearing witness. Ibig sabihin sila ang nagpapatutuo sa atin, pinatotohanan ng Diyos sa buhay nila, amen, na sila ay magiging matagumpay kung sila ay mananatili. Sabi nga ni Tina nung Friday, napakaganda ng prayer meeting, how do we dwell in God? We abide. Okay, manahan sa Kanya. Okay, tapos sabi niya, since we are surrounded with so great a cloud of witnesses who have borne testimony to the truth, itong katotohanan na ang katotohanan, yung magandang balita. Amen. Okay. Let us strip off and throw aside every encumbrance, unnecessary weight, and that sin. Sabi niya, ilang sin? That sin. Okay, that sin which so readily, deftly, and cleverly clings to and entangles us, and let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us. Sabi mo sa katabi mo, you have an appointed race. Meron kang race, kumbaga sa mga runners ay paligsahan na ginaganap. Bawat isa sa atin, meron tayong unique at kakaibang race. Amen. Sapagkat bawat isa sa atin ay may unique na panawagan sa Panginoon. Can you say amen? Okay. Yan pong text na yan, brothers and sisters, ay sinulat ni Apostol. Sa tingin ko although hindi nila masiguro kung sino ang sumulat ng the book of Hebrews, ako sa tingin ko si Apostol Pablo. Kasi ang tema niya, makikita ninyo, ito ang kanyang senaryo. Ang senaryo po dito ay ang kausap ni Apostol Pablo ay mga Hebrews, mga
born-again Christians, mga mananampalataya na umalis sa kanilang religion na Judaism. Amen? Umalis sila sa Judaism at sila ay naging born-again Christian at dahil sa kanilang pinagmulan na relihiyon, they are challenged with a lot of, nati-challenge sila at natitempt sila na bumalik sa law. Amen? At dahil doon, marami silang persecutions. Maraming pagsubok na dumadating sa kanilang buhay. Maraming mga sagabal na dumadating sa kanilang buhay. Kaya nga, uunahan ko ang sarili ko. Kaya yung sinabi niya doon, sabi niya, remove all encumbrance. Okay? Kasi ang senaryo nga dito ay nasa paligsahan. Si Apostol Pablo po kasi, kung siya ay buhay ngayon, siya ay sports buff. Amen. Mahilig siya sa sports. Kasi makikita ninyo dun sa tema ng kanyang mga sinulat, example, sa Book of Ephesians, sa spiritual warfare, di ba? Nakikita ninyo kung paano i-describe niya yung you wrestle not with flesh and blood. Pero nasa isip niya kung paano tinitrain sa arena yung mga boxers, yung mga wrestlers, di ba? So makikita natin na dito, binabalik na naman ni Apostol Pablo, bakit niya kinakausap ang mga Hebrews na ang ginagamit niya ay yung senaryo o atmosphere ng sports. Kasi this is a race. The life that we are living as Christians are race. Inihalintulad po niya ito sa paligsahan, kumbaga sa pagtakbo. Amen. At mapapansin natin na bawat isa sa atin may paligsahan, may race na tinatakbo. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo, kasi ang mga Greek at saka mga Romans, sila po din ay mga athletics na mga tao. Hindi po ba? Kaya nga kung pupunta kayo sa Israel, makikita ninyo yung mga Colosseum, na nandun pa rin yung mga upuan na mga bato, nandun pa rin, at kung gaano kalaki yon, para doon nila yon ginagawa. Okay, yun ang kanilang libangan. At itong senaryo na ito, pinakita sa kanila ni Apostol Pablo, ang mga athletes, ang mga runners, bago po sila sa kanilang mga training, ay nilalagyan po sila ng mga weights. Okay, kung sila ay runner, katulad ng weight ko kanina, habang sila ay nagte-train, nakalagay itong weights nila. So that their muscles will be developed to endure. Amen. So, ang equivalent po ngayon, pero bago sila, pagka nagkaroon na ng actual na competition, ibinababa nila yan. Hindi na nila dinadala para pagka sa kanilang competition, para silang mga ibon na mga swift. Kasi nga, na-train sila na may weights. Okay. Ang halintulad po niyan sa atin ngayon, nakakita kayo ng, kung manonood kayo sa TV, makikita ninyo yung mga baseball player. Yung mga baseball players, kumbaga ito yung bat, nilalagyan nila dito ng collar na metal. Nilalagyan nila ito ng mabibigat na metal collars or rings. Isinusuot dito para every time na magbabat sila, mabigat. Okay. And then, yung mga basketball players naman, nilalagyan nila ng mga sandbags. Nililace nila ng sandbags yung mga sapatos ng mga basketball players. Para habang sila ay nagpa-practice, dala-dala nila yung sandbags na yan. But before they enter the court in the final competition, they have to lay aside every weight. Now, we are on a competition. Amen. Meron tayong kalaban. Meron tayong kalaban na dyablo that will always ensnare us. Sabi niya, ensnares us or entangle us. Lagi niyang lalagyan ng yung ating paa para hindi tayo makamove. It will keep us from moving forward. It will keep us from running the race. It will make us stagnant. Can you imagine, brothers and sisters, kung yung mga inilagay ng dyablo na mga kabigatan sa buhay mo, at ang sabi niya dito, sin. Amen. Kung dala-dala ko tong backpack ko na to, sa araw-araw ng buhay ko, it will discourage me. Amen. And it will affect me mentally and physically. Magkakaroon ako ng stress dito at sakit sa puso. Hindi ko ito madadala sa aking pagtakbo papunta sa Panginoon. I will give up.
Amen po ba? At mamaya, titignan natin kung ano ang nakalagay dito. Marami sa ating mga kapatid, may daladalang backpack na napakabigat. Pues, ang mensahe ng Panginoon sa'yo, lay aside. Amen. Lay aside. Forget what is behind. Amen. Okay. At yung sinabi niya dyan na sin. Amen. Alam ko in my previous preaching, sinabi ko na ang sin ay yung original sin. Amen. That is part of it, but that sin there, because we are coming from a perspective ng the Apostle Paul teaching us about the faith of our fathers, that sin there is the sin of unbelief. Amen. That is the biggest sin that is there. Because if you are unbelieving, kung hindi ka, meron pa ako ditong nakalaki, bato. Unbelief. Si Virgie, yung kasama ko sa bahay, hanap mo nga ako ng mga bato. Unbelief. Amen. Kasi pag wala pa yung mag-unbelief ka, ay talagang napakabigat. Lahat ng ibang mga kasalanan na dala-dala ko dito, dahil sa unbelief. Oh, meron pa ditong idolatry. Hallelujah! Meron pa ditong homosexuality. Oh, meron pa ditong inis. Meron pa ditong yamot. At meron ditong gluttony. At last, anyway, gusto ko lang pong i-drive yung point para hindi po natin makalimutan. Amen. So, pagka sinabi ni Apostol Pablo, let us lay aside every encumbrance, unnecessary weight. Alam po ninyo, ang isang athlete, isang manlalaro na nais manalo, he will not be contented with what is good or what is better. He will opt for the best. Because he will want to get the gold. Sa ating buhay, napakaraming encumbrances natin. Kung tayo ay mga Kristiyano, marami pa rin tayo unbelief in what the Lord Jesus did, ha? Because if you are talking to a born-again Jew, nahihirapan siyang alisin yung kanyang law sa kanyang sistema. Kasi they were born and they were born to follow the law of Moses. Yung mga ceremonial cleansing, yung mga blood offering, na-condition sila doon. Kapareho din natin, na parang nung na-born again tayo, si Pastora Babel, naaalala ko, years and years ago, sabi ni Brother Alfie sa kanya, naku, hindi na tayo nag-church sa Catholic. Hindi ba tayo nagkakasala? Kasi nasanay sila doon sa law, sa tradition, sa religion, sa legalism. Those are the encumbrances. Amen. And oftentimes, those are good things, but they are not the best, and they are hindering us from running our race. Example, too much computer, too much Facebook. Amen. Too much television. Too much business, too much work, too much in good things is not good. Very subtle ang approach sa atin. Too much ministry. Those are excesses. Amen. Those are the flattery of the devil that will prevent you from growing in your life and from moving forward into your destiny with Christ. Amen. Nauunawaan po ninyo ako. Mamaya, papahiram ko ta inyo to, ha? Kayo naman ang magbuhat. Amen. So, napaka-legalism. Legalism, religious traditions, excesses, too much of good things. Amen. Masyado kang na-preoccupy sa mga bagay na na-stagnate ka na sa Panginoon. Ang worst, alam nyo po, kung patuloy ko po ito na hahawakan, dadalhin,